Ayo, what's up? Welcome back to sa ating channel, it's Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga babayan at ito, pag-usapan natin, no? Senator Chis Escudero, absuelto na nga po ba? No, diyan po sa COMELEC mga babayan. Okay, so ito po kasi sinasabi po dito, ang inyo pong nakikita ngayon ay si Senator Chis Escudero at sabi po, COMELEC Department clears Escudero contractor over 30 million campaign donations. No? Ito po mga babayan ay tungkol po doon sa usapin. No? Kung madi-disqualify ba, ito nga si Senator Chis Escudero dahil nga po, no, yung isang contractor di umano ay nag-donate po sa kanya ng 30 million para po sa kanyang kampanya. Which is ipinagbabawal po, no, sa Omnibus Election Code mga babayan. Diba? So ito po yung balita tungkol dyan. The Commission on Elections, Political Finance and Affairs Department has cleared Senator Francis Chis Escudero and the contractor in connection to the 30 million campaign donations the Senator received for his 2022 senatorial bid. Okay, so iyan po ay sinasabi nga na bawal daw po, no, na kapag ang contractor ay nag-donate, no, sa isang tumatakbo, no, sa posisyon, no, let's say senador, kay Senator Chis Escudero, at yung contractor naman po na yon o yung tao po na nag-donate sa kanya mga kababayan, no, meron pong proyekto, no, sa gobyerno o may mga projects po sa gobyerno mga babayan. Kaya ngayon ito, alamin natin, no, meron nga bang violation ito nga si Senator Chis Escudero? No? Legit ba na dapat maabsuelto po siya? Okay, so ito panoorin muna natin itong mga balita na to mga babayan, right? Let's go. Dineklara ng COMELEC na walang nilabag sa batas sina Senador Chis Escudero at kaibigan niyang kontratista kaugnay ng campaign contribution sa senador. Pinagpapaliwanag naman ng COMELEC si Senador Rodante Marcoleta dahil wala siyang kontribusyon na dineklara sa SOSE kahit lagpas sa kanyang yaman ang ginastos noong eleksyon. Ito, mas malala si Senator Marcoleta. Diba? As in, walang dineclare mga kababayan. Oh. Siguro sa loob-loob ni Senator Marcoleta, madali nang palusutan niya. Kahit sino, pwede na ilagay dyan. No? Oh. Nakatutok si Nico Wahe. Matapos ang investigasyon sa SOSE o Statements of Contributions and Expenditures noong eleksyon 2022, dineklara ngayon ng COMELEC, walang nilabag sa batas si Senator Chis Escudero at ang kaibigan niyang kontraktor na si Lawrence Lubiano. Si Lubiano ay ang presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated, isa sa top 15 na contractors na pinangalanan ni Pangulong Marcos na nakakuha ng karamihan sa mga flood control projects sa bansa. Sa SOSE na isinumite ni Escudero sa COMELEC, dineklara niya ang 30 million pesos na kontribusyon ni Lubiano sa kanyang kampanya. Ang depensa ni Lubiano, personal na pera niya ang ibinigay sa kampanya ni Escudero. Sa resolusyon ng COMELEC Political Finance and Affairs Department o PFAD, sinabi nitong kahit pa presidente ng Centerways si Lubiano, hindi siya ang Centerways. Base na rin daw sa mga nilabas na desisyon ng Korte Suprema noon, ang isang korporasyon ay may iba o hiwalay na pagkatao sa mga opisyal o stockholder nito. Wala rin daw naging ebidensya na nagamit si Lubiano ng Centerways para mandaya o dayain ng gobyerno. Iba yung entity na korporasyon, iba yung entity na tao. Kumbaga kahit ako nagtatrabaho sa COMELEC, may sarili akong pera. Yung COMELEC, may sarili siyang unless ginamit po ng, it will work this way, kung ginamit ng Centerways si Mr. Lubiano para makapag-donate. So basically, if it's a board, wala naman, naghanap sila ng ebidensya noon. Like a board resolution, allocating 30 million pesos to donate to ganito. Wala eh. Sabi pa ng COMELEC, si Lubiano raw bilang tao ay walang record na contractor ng gobyerno. Ang nag-contribute po as declared by Senator Escudero ay Mr. Lubiano. So si Mr. Lubiano po
doon na rin sa certification ng DPWH ay hindi contractor ng gobyerno on his own. Wala rin daw ebidensya na ang kinontribute ni Lubiano ay galing sa Centerways. Sabi ng COMELEC, wala rin daw silang nakitang sumobra ang gastos ni Escudero noong 2022 elections. Nag-inhibit si COMELEC Chairman Erwin Garcia sa investigasyong ito dahil minsan siyang naging election lawyer ni Escudero. Sa kabila ng pag-clear ng PFAD, may nakabinbin pang kaso kay Escudero na isinampa ng mga grupo ng abogado at ilang individual nito lang buwan. Iba pa raw ang investigasyon na ito base sa magiging ebidensya. Ayon naman kay Escudero, pinagtibay ng desisyon ng COMELEC ang matagal na raw nilang ginagawa na mahalagang transparency, honesty at pagsunod sa alituntunin. Mananaig daw ang katotohanan kapag tama ang proseso. Naglabas naman ng show cause order ang COMELEC kay Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay ito ng pagdedeklara niya sa kanyang sose na zero ang kanyang natanggap na campaign contributions, samantalang mahigit 112 million pesos ang kanyang expenditures. Sinabi naman ni Marcoleta sa isang panayam na ito'y dahil humiling ng privacy ang kanyang mga campaign donors. Kinukumpara rin ng COMELEC ang mga nagastos ni Marcoleta noong eleksyon sa kanyang salin nitong Hunyo na nasa halos 52 million pesos. Nagsabi na si COMELEC Chairman Garcia na mag-i-inhibit siya sa deliberasyon kay Marcoleta dahil nagkaroon daw sila ng professional relationship noon ng senador. Para sa Okay, so yan mga kababayan ha. At yan ang aabangan natin. Pero dito ko medyo talaga kay Marcoleta. Kasi malinaw po no, na pagsisinungaling po yan. No? Nagsinungaling siya doon sa dokumento. Which is hindi ka dapat magsinungaling. Diba? Nilagay mo wala. Pero inamin mo na meron. Diba? Yun yung isang malaking panloloko na itong mga to. Na kung saan mga DDS lang ang maniniwala. Diba? Oh. Ito pa, dagdag na natin itong balita na to mga babayan. Ang desisyon ng aming PIPAD, una cleaner siya na hindi siya nag-overspend. Number 2, walang political prohibited contribution na nangyari. Tinapos na ng Commission on Elections o COMELEC ang investigasyon kay Senator Francis Chis Escudero at negosyanteng si Lawrence Lubiano. Kaugnay ito ng pagbigay ni Lubiano ng 30 million pesos kay Escudero bilang campaign fund noong 2022 elections. Batay sa resolusyon ng Political Finance and Affairs Department o PFAD ng COMELEC, walang batayan para sampahan ng reklamo o kasuhan ang mambabatas at si Lubiano bilang paglabag sa Section 95C ng Omnibus Election Code. Ayon kay Commissioner Ray Bulay, sa pag-iimbestiga ng kanilang PFAD, walang ebidensya na galing sa korporasyon ni Lubiano ang pera. Batay sa paliwanag ng negosyante, ibinigay niya ito on his personal capacity. So si Mr. Lubiano po, doon na rin sa certification ng DPWH ay hindi contractor ng gobyerno on his own. Sa Section 95C na pinagbatayan ng investigasyon ng komisyon, ang pinagbabawal na donasyon ay kung galing sa isang individual o juridical entity gaya ng korporasyon na may kontrata sa gobyerno at nagbigay para sa kandidato sa panahon ng halalan. Ang depensa ni Senator Escudero, on his personal capacity, nag-donate sa kanya si Lawrence Lubiano. Kami naman po, we're not allowed to interpret the law. Kundi strictly apply mo what the law says. No? Kaya naman wala nang rekomendasyon na inakyat ang Political Finance and Affairs Department sa COMELEC and Bank sapagkat sa level pa lamang nila ay tapos na ang investigasyon. Sabi naman ni Senator Escudero na pinagtibay ng desisyon ng COMELEC ang kanilang paniniwala sa transparency, honesty at pagsunod sa mga palatuntunan, gayon din ang pagtitiwala sa mga institusyon. Samantala kahit tapos na ang investigasyon ng COMELEC PFAD ay hindi pa rin tuluyang ligtas sina Escudero at Lubiano. Mayroon pang isang bukod na reklamo na nakahain sa kanila sa COMELEC Law Department sa kaparehong issue. Sa paniwala ng COMELEC, maaaring may ibang ebidensya na naipresenta ang mga complainant. Kasi magkaiba yun Magsasite sila doon ng ibang allegation dito sa amin facts Factual ito Doon may mga allegations na sila. Okay, so ngayon, aalamin natin, no? Ito nga po, galing po ito kay Attorney Carlo, mga babayan, no? Alamin natin, galing dito kay Attorney Carlo Ibanez, mga babayan, okay? So alamin natin, wala nga ba talagang violation? No, itong si Senator Chis Escudero. Ito po ay galing po no sa isang abogado, mga babayan, no? Na syempre ito may alam po sa batas. 'Di ba? So alamin natin.
No, sabi nga po niya dito, sabi ng COMELEC, walang violation si Cheese at Lubiano. Tama ba sila? Okay, so ngayon naalamin natin mga babayan, no, kung tama ba ang naging desisyon ng COMELEC. Okay, let's go. Lumabas na ang COMELEC resolution tungkol sa 30 million campaign donation ni Lawrence Lubiano kay Senator Cheese Escudero. At ang sabi ng COMELEC, wala daw violation. Kasi daw, si Lubiano nag-donate in his personal capacity. Hindi raw galing sa kumpanya niyang Centerways Construction. At iba raw ang Mr. Lubiano sa Centerways. Ako. Pero sobrang mali ito. As in sobrang mali na nakakadismaya. Balikan natin ang Section 95C of the Omnibus Election Code. Sobrang linaw ng batas. No contributions directly or indirectly shall be made by any natural or juridical person who holds contracts or subcontracts with the government to supply services or to perform construction. The keyword is directly or indirectly. Ulitin ko ha, directly or indirectly. Directly means ikaw mismo, gamit sariling pera mo, kung contractor ka, hindi ka pwedeng magbigay. Indirectly means gagamit ka ng ibang tao or entity para magbigay ng pera. Okay. Hindi rin pwede yun. Hindi ka pwedeng gumamit ng dummy. Kunwari, ibibigay mo sa kapatid mo, tapos sa pangalan niya ipapasok ang donation. Bawal yan. Okay, so bawal din pala yung gano'n mga babayan. Okay? Kunwari, pinalabas mong galing sa ibang negosyo, tulad ng buy and sell, bawal pa rin yan. At higit sa lahat, hindi ka pwede magtago sa likod ng corporation. Okay. Kung ang negosyo mo ay may kontrata sa gobyerno, hindi mo pwedeng iwasan ang batas sa pamamagitan ng ibang pangalan, ibang account, or ibang palusot. Okay, so yun yung ano doon mga babayan, 'di ba? Yun yung parang isa sa mga keyword na sabi nga po niya rito, no? Yun nga po na kung ikaw, no, o yung kumpanya mo, no, o yung kumpanya na ikaw ay parang ano, yun yung pagkakaintindi ko rito, no, na ikaw ay involved, no, o may part ka doon sa isang kumpanya, considered na hindi ka pwedeng mag-donate, mga babayan. 'Di ba? So, parang may lumalabas nga na may violation pa rin, no? Ito nga si Senator Cheese Escudero. Ang sabi ng COMELEC, Mr. Lubiano is not Centerways and Centerways is not Mr. Lubiano. Tama ito. Sa corporation law, meron nga namang ibang personality ang tao at ang kumpanya. Pero this is election law, not corporation law. The rule here is about conflict of interest, not juridical personality. Ang gusto pigilan ng batas ay yung situation na ang taong kumikita mula sa gobyerno, directly or through his company, ay nagbibigay ng pera para manalo ang kandidato. Influence buying yan. That's corruption waiting to happen. Kasi magkakautang ng loob ang politiko sa kontraktor. Exactly. Kaya syempre, sa kanya ibibigay lahat ng kontrata. So kahit mong sabihin mong personal funds, if your company lives off government contracts and you're the owner or decision maker, indirect contributions yan. Remember that the phrase directly or indirectly means that you cannot do through yourself what the law forbids your company to do. Basic election law yan. At dapat alam ng COMELEC yan. Okay, so yun mga kababayan, no? So malinaw yon. Okay, pero malalaman natin yan doon po sa isang kaso, no, na haharapin pa nito nga si Senator Cheese Escudero. Kayo ngayon ang tatanungin ko, no? Ano sa palagay ninyo? May violation ba? Ito nga si Senator Cheese Escudero. Okay, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Okay, tights po tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and power.